Hello everyone, magandang good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. Alright, so ngayon po ay tayo ulit ay makapakinig ng Word of God. Okay, so ito lang naman po ay napaka-bilis. Okay, so sa mga may time po dyan, okay, sana ay makinig pa kayo hanggang sa dulo. Alright, so ngayon po ay nasa Mark chapter 4 verse 35 hanggang 41. Okay, makita pa natin dito sa Bible, King James Version po tayo. Okay? Sabi dito sa verse 40 or 35. Okay? Sabi po dito, "And the same day, when the even was come, he said unto them, Let us pass over unto the other side." Alright? So sila po ay, ang Panginoon ay naglakbay. Okay? Sila po ay nasa bangka. Okay? Sabi dito, "And when they had sent away the multitude, they took him even as was in the ship, and there were also with him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat in the ship, so that it was now full." Okay, nung sila ay nasa bangka, sa dagat sila, ito po ay nagkaroon ng malakas na bagyo. And after that, and he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow, and they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he rose and rebuked the wind, and he said unto the sea, Peace be still. Ang Diyos ay nagsabi, okay, peace be still. Kung makita mo sa ating Bible, okay, may nakared. Itong nakared na letter ay ito po ang Diyos yung nagsabi. Kung may Bible po tayo, pwede nyo pong sundan yung ating tintalakay ngayong umaga. Sabi po dito, verse 39 sa dulo, "And the wind ceased, and there was a great calm." Ito pa ay tumigil, and he said unto them, Why are ye so fearful? How it is that ye have no faith? Okay? Dito po kasi makita po natin dito na nagkaroon ng bagyo at yung mga disciple ng Panginoon ay sila po ay natakot. At sabi ng Panginoon, kasi nung time na yun, lumakas yung alon, yung bagyo, at ang Diyos po ay nakatulog doon sa bangka. Okay? After po nun, ay yung mga disciple ng Panginoon ay hindi po sila nagkaroon ng faith. Or hindi sila nagpray, hindi sila nampalataya sa Panginoon na titigil yun. Kaya ang Diyos habang natutulog, ginising nila yung ang Panginoon para patigilin yung alon. Pero sabi dito ng Panginoon sa verse 14, "And he said unto them, Why are ye so fearful? How it is that ye have no faith?" A little faith, sinabi ng Panginoon. Bakit wala kayong pananampalataya or faith? Siyempre kasama nilang Panginoon di ba? Hayaan ba ng Panginoon na sila ay malunod? Kasi ang Diyos po ay napakamangyarihan sa lahat. Ang Diyos po ay nag-iingat po sa atin. Ang Diyos po yung magliligtas sa atin sa impyerno. Kaya kung ikaw hindi mo pa alam kung saan ka pupunta pag namatay ka, ito yung time para malaman mo. Okay? Kung ikaw hindi mo alam kung saan ka mapupunta, okay, pag namatay ka, okay, andito kami para ituro po yung katotohanan kung saan tayo mapupunta pag tayo ay namatay. Sabi dito, "Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith?" Ito ay illustration na sila ay nasa dagat at sila ay malulunod na because of the big storm or malakas na alon, okay? Pero tayo ngayon, tayong nasa nasa mundo pa, buhay pa tayo, okay? Isipin natin na nasa trahedya yung ating kaluluwa. Okay? Mas lalo kapag wala po tayong faith sa Panginoon. Kasi kung wala po tayong faith or pananampalataya sa Panginoon, tayo po ay mapapahamak lagi. Especially, tayo po ay mapupunta doon sa impyerno. And verse 21, "And they feared exceedingly, and said one to another, What a manner of man is this, that even wind and the sea obey him?" Ang Diyos po ay magliligtas sa atin. Kung sila, mga disciple nila, okay, o yung mga tao o mga alagad ng Panginoon ay niligtas niya doon sa wind, sa storm na malakas, tayo po ay ililigtas din po tayo doon sa kapahamakan. Ano yung kapahamakan na sinasabi ko po? Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Lahat ng mga makasalanan po ay mapupunta doon sa impyerno. Totoo po yun. Bakit po? Kasi nasa Bible po. Itong Bible ay napaka-holy.
Itong Bible ay dito na po lahat, malaman po natin dito yung katotohanan dito sa mundo. Madaming mga kasalanan na dapat natin iwasan. Pero kahit iwasan natin yung kasalanan, sometimes nagagawa pa rin natin. At ang mahirap po doon ay mapupunta po tayo doon sa impyerno. Okay, kung sa inisip mo wala kang kasalanan, pero sabi sa Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no not one. Walang matuwid kahit isa. Kahit ako, kami nag-share ng Word of God, walang matuwid. Kahit yung aming mga pastor, ganyan, pero may time na nakagawa pa rin ng kasalanan, kaya walang perfect dito sa mundo. Paano mo alam na pupunta ka sa impyerno kapag namatay? At paano? Bakit hindi makahabol sa order ng Panginoon? Saan mapupunta pag namatay ako? Sa impyerno yung punta natin. Kaya nawa, okay, maniwala po kayo sa Bible. Hindi kami yung nagsalita, hindi kami yung, naggumawa ng Bible, pero kami lang po ay ginamit ng Panginoon bilang instrumento para i-share yung salita ng Panginoon, at especially itong kaligtasan na salvation na aming sinasabi. Sabi sa Revelation 21 verse 8, tingnan po natin dito sa Revelation 21:8, na dito po makita natin dito yung impyerno na aking sinasabi. Sa impyerno po ay wala pong fire exit. Sa impyerno merong ulo hindi namamatay. Okay, sa impyerno po ay hindi na po tayo makaalis doon once nang tayo po ay napunta sa impyerno. Dahil po sa impyerno ay merong forever. Kung sa langit, okay, o kaya dito sa mundo walang forever, pero doon sa impyerno ay meron pong forever. Bakit po? Kasi nakalagay po dito sa verse 21, chapter 21, verse 8, na sabi po dito, na makita po natin dito yung katotohanan na meron palang naghihintay sa atin na impyerno. Sabi po dito, but the fearful, unbelieving, abominable, murderers, murmurers, sorcerers, and idolaters, lahat ng mga sumasamba sa Diyosan, at lahat ng mga sinungaling shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Lahat ng mga sinungaling po ay mapupunta sa impyerno. Kung tayo po ay nakapagsigawa ng kasalanan, nakapagsinungaling na tayo kahit konti lang, kahit sabi mo white lie, pero sa Bible po wala pong white lie. Okay? Basta nakapagsinungaling po tayo, part po tayo sa impyerno. At sa impyerno ay napakainit, wala na po. So paano po yun? Sa impyerno ka mapupunta? Gusto mo ba yun? Siyempre po, ayaw po natin, di ba? At nandito kami, okay, para sabihin sa inyo yung good news. Yung kanina ay bad news yung sa akin sinabi, na lahat ng makasalanan pupunta sa impyerno. Pero sabi ko sa John 46, this is the good news. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ang Diyos yung daan para tayo po ay maligtas sa impyerno. Sabi sa Romans chapter 10, verse 9 to 10, okay, sabi, tingnan natin, para tayo po ay maniwala at makita po natin na hindi lang po kami yung nagsasabi na parang, ay, gawa-gawa lang nang yan ng mga tao kasi gusto lang ng ganito, gusto lang ma-invite sa ganito. Pero sabi po sa Bible, Romans chapter 10, verse 9 to 10, that if thou shalt confess with thine heart, okay, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe, okay, in thine heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved. Kapag ikaw po ay humingi ng tawad sa Panginoon, nagpakumbaba, tinanggap mo siya bilang Panginoon pagligtas ng iyong puso, totoo kang nagpakumbaba, totoo mong tinanggap ang Panginoon, nakita ng Panginoon yung puso mo, ikaw po ay maliligtas. Sabi po dito sa verse 10, for with the heart man believeth unto righteousness is made, in the mouth confession is made unto salvation. Okay, kung tayo po ay nagpakumba, ay nagpray po tayo sa Panginoon, okay, ito na po yung time para tayo po ay maligtas sa impyerno. Mag-decide po tayo ngayon at tanggapin lang po natin ang Diyos sa ating buhay. Meron po kaming prayer, nasusundan niyo po ba sa prayer. At itong prayer na po ito po yung prayer of acceptance, prayer of confession, or tayo po ay magpipray sa Panginoon. Kasi kapag tinawag natin ang Panginoon, nanampalataya po tayo sa Panginoon, o hindi kagaya ng sa kwento na ang Diyos ay pinatigan niyo yung bagyo at pinagitan yung mga alagad ng Panginoon. Bakit wala kaming faith? Pero ngayon, nawa tayo, magkaroon po tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Itong prayer na po ito po yung paraan, hindi po ito yung makakaligtas sa atin, kundi ang Diyos po yung magliligtas po sa atin sa impyerno. Kung ang Diyos ay niligtas niyo yung mga alagad niya doon sa bagyo, tayo rin po ay ililigtas doon sa impyerno. Mag-pray po tayo at sundan niyo na po ako sa prayer. Let's pray. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong buhay at kayo po ay napako sa krus para bayaran ang aking kasalanan. Ako po ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ako po
ay nagpapakumbaba, Panginoon, na hindi ko po kaya na iligtas ang aking kaluluwa sa impyerno. Papasukin niyo po ako sa inyong kaharian at pumasok po kayo sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so kung tinanggap mo ang Panginoon, sabi dito sa Romans 8:1, there is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Kung ikaw po ay tumanggap sa Panginoon ngayon, ikaw na po ay ligtas at wala na pong hatol kahit sabihin ng mga tao sa iyo, ay hindi, makasalanan ka nung kwan, may pass ka. Pero pass is pass. Kung ngayon ay nag-decide ka tanggapin ng Panginoon, ikaw na po ay ligtas. At nawa ay magpatuloy po kayo sa pamamagitan ng pag-church. Okay, meron po kaming church po yan sa Pangaliban Zone 2. Okay, Lighthouse Bible Baptist Church. Kung gusto pong mag-church po tayo. Mag-chat lang po kayo. Pwede po namin kayong sundin. Salamat po sa inyong pakikinig at see you tomorrow. God bless at nawa ingatan po kayo ng Panginoon. See you! Bye! Tapos na po tayo.